Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong pananaw tungkol sa tiwala at pagmamahal ng isang pamilya? Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang aklat ng buhay na puno ng mga lihim at di inaasahang katotohanan. Sabi nila, ang pinakamalaking kayamanan ng isang ama ay ang kanyang anak. Itinayo niya ang isang palasyo para dito, pinuno ng lahat ng karangyaan. Sa pag-aakalang ito, ang sukatan ng kanyang pagmamahal. Ngunit paano kung ang palasyong iyon ay isa palang ginintuang hawla? At ang pinakamadilim na panganib ay nagkukubli, hindi sa labas, kundi sa mismong loob ng tahanang kanyang binuo? Ito ang kwento ni Luzon Alcantara at ang liham na babago sa lahat. Ang malamig na hangin ng Zurich ay walang binatbat sa lamig ng mga numerong naglalaro sa isipan ni Luzon, Luz Alcantara. Mula sa bintana ng kanyang presidential suite, tanaw niya ang payapang kabuuan ng Swiss Alps, puti at maningning, sa ilalim ng papalubog na araw. Isang perpektong tanawin na sumasalamin sa perpektong tagumpay na kanyang nakamit. Ang multibilyong pisong kasunduan ay selyado na. Isa na namang panalo para sa Alcantara Prime Holdings. Narinig niya ang mahinang pag-aalok ng champagne mula sa kanyang associate, ngunit iwinagayway lamang niya ang kanyang kamay. Hindi siya interesado sa pagdiriwang. Para sa kanya, ito ay trabaho lamang. Isa pang baitang paakyat sa toring matagal na niyang itinatayo. Isang toring gawa sa bakal, salamin, at walang katapusang sakripisyo. Umupo siya sa kanyang leather na upuan at kinuha ang kanyang telepono. Hindi para tumawag, kundi para sa isang ritual na ginagawa niya tuwing natatapos ang isang malaking transaksyon. Bubuksan niya ang kanyang gallery at tititigan ang larawan ng kanyang 8 taong gulang na anak. Si Hiraya. Ang kanyang Hiraya. Nakangiti ito sa larawan. Ang mga mata ay parang 2 bituin. Hawak ang isang malaking ice cream. Ito ang dahilan ng lahat. Ang bawat meeting, bawat flight, bawat gabing walang tulog. Para mabigyan si Hiraya ng buhay na hindi nito kailangang mag-alala sa kahit ano. Isang buhay na perpekto. Habang tinitingnan ang larawan, isang notifikasyon ang pumasok sa kanyang email. Galing sa isang hindi pamilyar na address. Isang hanay lamang ng mga numero at letra. Ang subject, isang babala. Kukunot sana ang noo niya sa inis. Isa na namang spam. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na buksan ito. Marahil ay ang pagkabagot. O marahil ay tadhana. Binuksan niya ang email. Walang pagbati. Walang formalidad. Isang maikling talata lamang na nakasulat sa Filipino. Ginoong Alcantara, hindi ginto ang lahat ng kumikinang sa iyong Paraiso Hills. Marahil ay abala ka sa pagpapalago ng iyong imperyo. Ngunit ang iyong pinakamahalagang yaman ay unti-unting winawasak sa loob mismo ng iyong palasyo. Ang iyong anak, si Hiraya, nasa panganib siya. Ang mga pader ng iyong mansyon ay may mga tenga at ang mga sahig ay may mga mata. Nakikita nila ang bawat pagpatak ng kanyang luha. Naririnig nila ang bawat pigil niyang hikbi. Ang anghel na iniwan mo sa pangangalaga ng isang ahas ay tinutuklaw araw-araw. Umuwi ka. Bago mahuli ang lahat, isang nagmamalasakit. Ang bawat salita ay parang suntok na bumaon sa sikmura ni Luzon. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang ingay ng pagdiriwang sa labas ay naglaho. Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Binasa niya ito ulit at ulit. Ang anghel na iniwan mo sa pangangalaga ng isang ahas. Agad na pumasok sa isip niya si Mahalina, ang kanyang pangalawang asawa. Maganda, matalino, perpekto sa mata ng publiko. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa lahat. Biglang bumalik ang isang alaala na matagal na niyang ibinaon. Ang silid sa ospital. Ang mahinang kamay ng kanyang unang asawa, si Clara, na nakakapit sa kanya. Ang huling habilin nito bago ito pumanaw. Luzon, pangako mo. Si Hiraya.
Huwag mo siyang pababayaan. At nangako siya, pangako mahal, aalagaan ko siya, higit pa sa buhay ko. Isang pangakong sinira ng kanyang pagiging abala. Isang pangakong binaliwala niya sa pag-aakalang ang pagpapadala ng pera at mga laruan ay kapareho ng pag-aalaga. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang galit na hindi niya panaramdaman kailanman. Galit sa taong gumagawa nito sa kanyang anak. At galit sa kanyang sarili. Tumayo siya ng bigla na ikinagulat ng kanyang mga kasama. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Kinuha niya ang kanyang coat at naglakad palabas ng silid nang walang paalam. "Sir, where are you going?" "The celebration." Sigaw ng kanyang associate. Hindi siya lumingon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang piloto. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. "Ihanda ang jet. Uuwi ako ng Pilipinas." "But sir, your flight is scheduled for..." "Ngayon na." Putol ni Luzon. Sa anumang sasabihin nito, walang lugar para sa tanong, walang lugar para sa pag-aalinlangan. Ilang sandali pa, nasa loob na siya ng pribadong eroplano, papalayo sa maningning na mga ilaw ng Zurich. Sa labas ng bintana, wala siyang makita, kundi ang kadiliman. Isang kadiliman na sumasalamin sa takot at pangamba na ngayon ay bumabalot sa kanyang puso. Binuksan niyang muli ang larawan ni Hiraya sa kanyang telepono. Ang matamis ng ngiti, ang mga matang puno ng kawalang malay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa isip niya, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw, isang dasal na puno ng takot. "Diyos ko, ano ang matutuklasan ko pag-uwi?" Ang mahabang biyahe mula sa himpapawid hanggang sa lupa ay walang kasing haba ng biyahe sa isipan ni Luzon. Bawat kilometrong tinatakbo ng sinasakyan niyang kotse palayo sa airport ay 1 kilometrong naglalapit sa kanya sa katotohanang kinatatakutan niya. Ang pamilyar na daan patungo sa Paraiso Hills ay dating nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapayapaan. Ngayon, para itong daan patungo sa isang bitag. Hindi siya nagpasabi. Hindi niya tinawagan si Mahalina. Hindi niya sinabihan ang kanyang mga tauhan. Gusto niyang makita ang lahat sa kanilang natural na anyo. Walang pagkukunwari, walang maskara. Nang bumukas, ang malalaking bakal na tarangkahan ng mansyon, bumungad sa kanya ang perpektong hardin at ang maringal na estruktura ng kanyang tahanan. Ngunit sa likod ng ganda nito, may nararamdaman siyang kakaiba. Isang lamig, isang katahimikang hindi normal. Pumarada ang sasakyan sa harap ng malaking pinto. Bago pa man makalapit ang security, bumaba na si Luzon at mabilis na tinahak ang pasukan. Ginamit niya ang sarili niyang susi. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at ang pinto ay bumukas ng walang tunog. Ang unang bumungad sa kanya ay katahimikan. Ang malawak na sala, na karaniwang may maririnig na tunog ng telebisyon o mahinang musika, ay walang buhay. At doon, sa isang sulok ng sofa, nakaupo ang kanyang anak, si Hiraya. Nayakap nito ang isang luma at gutay-gutay na teddy bear. Nakatitig lamang ito sa sahig, tila ba may malalim na iniisip. Hindi ito ang Hiraya na kanyang kilala, ang masayahin at malikot na bata. Ito ay isang anino. "Hiraya?" Mahinang tawag ni Luzon. Sa tunog ng kanyang boses, napapitlag ang bata. Itinaas nito ang kanyang ulo at nang makita kung sino ang dumating, ang mga mata nito ay lumaki, ngunit hindi sa tuwa, kundi sa gulat. At sa isang emosyong sumaksak sa puso ni Luzon, takot. Mabilis na napalitan ng takot ang anumang bakas ng pagkagulat at ang bata ay tila lalong lumiit sa kanyang kinauupuan. "Papa?" Bulong nito, na parang hindi sigurado kung totoo ang kanyang nakikita. Sa sandaling iyon, lahat ng pagdududa ni Luzon ay nagkaroon ng bigat. Ang isang anak ay hindi dapat matakot sa pagdating ng kanyang ama. "Luzon? Mahal, anong ginagawa mo rito?"
Ang matamis na boses ni Mahalina ay pumuno sa katahimikan. Mula sa itaas ng hagdan, bumaba ito. Suot ang isang eleganteng sutlang bestida. Ang kanyang muka ay nagpakita ng perpektong kombinasyon ng pagkagulat at kaligayahan. Mabilis itong lumapit at yumakap sa kanya ng mahigpit. "You're home! Bakit hindi ka man lang nagsabi? I would have prepared something special," sabi nito. Ang boses ay puno ng pananabik. Ngunit para kay Luzon, ang yakap ay malamig. Ang bango ng mamahaling pabango ni Mahalina ay tila nakakasulasok. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Hiraya. Natapos ng maaga ang deal. "I wanted to surprise you both," sagot niya. Pinilit na maging normal ang kanyang boses. Humiwalay si Mahalina sa pagkakayakap at hinawakan ang kanyang braso. "Well, it's the best surprise ever. Namiss ka namin ng sobra. Di ba, baby Hira?" Tumingin si Mahalina kay Hiraya. Isang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang mga mata nito ay may kakaibang kislap. Isang babala. Hindi kumibo si Hiraya. Lalo lang nitong hinigpitan ng yakap sa kanyang teddy bear. Lumuhod si Luzon sa harap ng kanyang anak. "Kamusta ka na, prinsesa ko?" Sinubukan niyang abutin ang kamay nito. Ngunit bahagyang umiwas ang bata. Sinubukang itago ang kanyang braso sa likod. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Luzon ang isang bahid ng kulay lila sa manipis na balat ng pulsuhan nito. Isang pasa. Maliit, ngunit hindi maikakaila. Isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan, ngunit pinigilan niya ito. Kailangan niyang maging kalmado. "Anak, anong nangyari dito?" Tanong niya sa pinakamahinahong boses na kaya niyang tipunin habang marahang inaabot ang kamay ni Hiraya. Bago pa man makasagot ang bata, mabilis na sumingit si Mahalina. "Oh, that! Naku, itong batang ito ang likot-likot. Nahulog sa hagdan kahapon habang naglalaro," sabi ni Mahalina na may kasamang tawa na para bang ito ay isang nakakatuwang alaala. "Sinabihan ko na siya na mag-ingat. Pero alam mo na, mga bata." Sa mismong sandaling iyon, lumabas mula sa direksyon ng kusina ang kanilang katiwala, si Dante. May dala itong isang baso ng tubig sa isang tray na tila ba alam na alam niyang may darating. "Totoo po yon, sir," sabi ni Dante. Yumuko ng bahagya. "Ako po mismo ang nakakita. Mabuti na nga lang po at hindi na paano ng mas malala." Mabilis po siyang inasikaso ni Ma'am Mahalina. Tumayo si Luzon. Tiningnan niya si Mahalina. Tiningnan niya si Dante. Ang kanilang mga sagot ay masyadong mabilis, masyadong perpekto. At habang sila'y nagsasalita, ang mga mata ni Hiraya ay nanatiling nakatungo sa sahig. Tahimik na parang isang ibon na may sirang pakpak. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamahabang hapunan sa buhay ni Luzon. Puno ng kwento ni Mahalina tungkol sa kanyang mga social gatherings, puno ng papuri sa kanyang mga charity works. Si Luzon ay tumatango lamang, habang ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang anak na halos hindi ginagalaw ang pagkain nito. Nang gabi ay pumasok siya sa kwarto ni Hiraya. Naabutan niya itong gising pa, nakatingin sa kisame. Ang kwarto ay puno ng mga bagong laruan na hindi pa nabubuksan. Umupo si Luzon sa gilid ng kama. "Hindi ka pa inaantok?" Umiling lamang ang bata. "May problema ba, anak? Pwede mong sabihin lahat kay Papa." Nanatiling tahimik si Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito, dahan-dahan itong gumalaw. Umusog palapit sa kanya at walang salitang yumakap sa kanyang baywang. Doon naramdaman ni Luzon ang bahagyang panginginig ng katawan ng bata. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang yakap nito ay nagsusumbong ng lahat ng sakit at takot na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Dito niya naunawaan, ang kaluluwa ng kanyang anak ay dinudurog. Matapos niyang masigurong tulog na si Hiraya, lumabas si Luzon ng kwarto. Ang pagkadurog ng kanyang puso
ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Naglakad siya patungo sa kanyang pribadong opisina sa loob ng bahay. Ikinandado niya ang pinto. Kinuha niya ang isang burner phone mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga dokumento. Nagdial siya ng isang numerong matagal na niyang saulo. Isang ring lang, sumagot ang nasa kabilang linya. "Sir?" Ang boses ni Luzon ay mahina, ngunit may bigat na kayang bumasag ng salamin. "Isagani, kailangan ko ng tulong mo. Ipaimbestigahan mo ang lahat ng tao sa bahay na ito. Ang asawa ko, ang mga katulong, lahat. I want to know everything." Kinabukasan, ang araw ay sumikat sa Paraiso Hills na parang walang nagbago. Ngunit para kay Luzon Alcantara, ang bawat sinag ng araw na tumatama sa malawak niyang hardin ay naghahayag lamang ng mga aninong hindi niya napapansin noon. Ang kanyang tahanan ay naging isang entablado at siya ang manunood na naghihintay sa pagbagsak ng telon. Kinailangan niyang umarte. Kinailangan niyang maging ang Luzon na kilala ng lahat. Ang abalang bilyonaryo, ang asawang medyo malayo ang isip. Ito ang tanging paraan para hindi makahalata ang mga ahas sa kanyang paligid. 10:00 ng umaga, sa isang hindi kilalang coffee shop sa isang eskinita sa Makati. Malayo sa mga lugar na karaniwan niyang pinupuntahan, nagkita sila ni Isagani Reyes. Si Isagani, o gani sa mga tumatawag sa kanya, ay isang lalaking mukhang pangkaraniwan, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, mabilis, at sanay tumingin sa mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. "Sir," bati ni Isagani. Tumayo para kamayan si Luzon. Walang paligoy-ligoy si Luzon. Inilapag niya sa mesa ang isang sobreng naglalaman ng paunang bayad at mga litrato ng lahat ng tao sa kanyang bahay. "I want to know everything, Gani. Phone records, bank accounts, mga taong madalas nilang kausap, lalo na si Mahalina at si Dante. I want a full background check on them, deeper than the one I did before we got married." Kinuha ni Isagani ang sobre. "Masusunod, sir. Give me 48 hours for the initial findings." "Gawin mong 24. Madiin na, sabi ni Luzon. Bawat oras ay mahalaga. Hapon na nang subukan ni Luzon na gawin ang isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa. Ang makipaglaro sa kanyang anak. Dinala niya sa hardin si Hiraya, kasama ang dati nitong paboritong bola. Sa una, nag-aalangan ng bata. Ang mga paa nito ay tila nakadikit sa damuhan. Ang mga mata ay laging sulya pabalik sa malaking salaming pinto ng kusina. "Tayo na, anak. Ipapasa ko sa'yo, tapos sasaluhin mo, okay?" Sabi ni Luzon, sinubukang pasayahin ang kanyang boses. Dahan-dahan, tila nadala si Hiraya sa sigla ng ama. Isang maliit, halos hindi makitang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sinimulan nilang magpasapasa ng bola. Sa bawat hagis at salo, nararamdaman ni Luzon ang unti-unting pagbalik ng dati nilang koneksyon. Para siyang isang minero na nakahanap ng isang hibla ng ginto sa gitna ng madilim na kuweba. Ngunit bigla, sa kalagitnaan ng kanilang paglalaro, natigilan si Hiraya. Ang bola ay tumalbog palayo sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang munting katawan ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintana ng kusina. Sinundan ni Luzon ang kanyang tingin. Doon, nakatayo sa likod ng salamin, ay isang anino. Ang silweta ni Dante, ang katiwala. Hindi ito gumagalaw. Nakamasid lamang. Isang tahimik na bantay na nagpapaalala ng kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, ang munting ngiti ni Hiraya ay naglaho. Yumuko ito, kinuha ang kanyang teddy bear na iniwan niya sa damuhan at bumulong. "Papa, pagod na po ako. Gusto ko na pong pumasok sa loob." Walang nagawa si Luzon kundi ang tumango, habang ang kanyang puso ay dinudurog sa pinaghalong awa at galit. Ang pagpapanggap ay nagpatuloy.
Sa hapagkainan, si Mahalina ay masiglang nagkwento tungkol sa isang ideya. Mahal, naisip ko lang, sabi nito habang nagsasalin ng wine sa baso ni Luzon. You look so tired from your trip. Bakit hindi tayo magbakasyon, the three of us? Kahit sa Amanpulo lang for a few days, para makapag-relax ka naman at makabawi tayo ng oras sa isa't isa. Ang alok ay perpekto. Isang mapagmahal na asawang nag-aalala. Ngunit alam ni Luzon ang tunay na kahulugan nito. Isang paraan para mailayo siya sa Maynila. Isang paraan para makontrol ang kanyang bawat galaw. Ngumiti si Luzon. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. That's a great idea, mahal. Let me think about it. Kinagabihan, hindi makatulog si Luzon. Nagkulong siya sa kanyang opisina, nakatitig sa monitor ng computer na nagpapakita ng mga live feed mula sa mga CCTV camera sa labas ng bahay. Wala siyang makitang kakaiba. Ang kaaway ay nasa loob. Bandang 11:00, nag-vibrate ang burner phone na nakatago sa kanyang drawer. Si Isagani. Boss, sabi ng boses sa kabilang linya, may bahid ng pagkaapura. May nakuha na ako. Hindi ito maganda. Umupo ng tuwid si Luzon. What is it? Ang abogado mo, si Rico Castilla. For the past 6 months, may mga regular na fund transfers mula sa isa sa mga corporate accounts ninyo. Malalaking halaga. Papunta sa isang shell company na nakarehistro sa BVI. Si Rico, ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado, ang ninong sa binyag ni Hiraya. Isa na namang traidor. Anong pangalan ng kumpanya? Tanong ni Luzon. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Valderrama Holdings, sir. Valderrama, ang apelyido ni Mahalina bago sila ikasal. Ang lahat ay nagkadugtong-dugtong na. Ito ay hindi lamang simpleng pang-aabuso. Ito ay isang malaking konspirasyon. Gani, I want you to. Hindi na natapos ni Luzon ang kanyang sasabihin nang magsalita ulit si Isagani. Ang boses nito ay mas seryoso ngayon. Boss, hindi lang ito tungkol sa personal na problema. Mukhang may mas malaking plano sila para sa buong kumpanya mo. Ang mga salitang Valderrama Holdings ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Luzon na parang isang hatol. Ang piraso ng palaisipan na ibinigay ni Isagani ay hindi lamang bumuo sa larawan. Sinunog nito ang buong larawan. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang planadong pag-agaw na nagsimula pa bago pa man isuot ni Mahalina ang kanyang apelyido. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, muli silang nagkita ni Isagani. Hindi sa isang coffee shop, kundi sa loob ng nakaparadang sasakyan ni Luzon, sa isang madilim na parking lot, kung saan ang tanging ilaw ay nagmumula sa dashboard. Ang lugar ay pinili para sa kanilang kaligtasan. Dito, walang mga tenga ang pader. Inabot ni Isagani ang isang brown envelope. Boss, heto na ang mga litrato. Kinuha ng tao ko sa labas ng opisina ni Castilla kahapon. Binuksan ni Luzon ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay kalmado, ngunit ang ugat sa kanyang sentido ay pumipintig. Ang unang litrato ay nagpakita kina Mahalina at Rico Castilla, magkasamang umiinom ng kape sa isang mamahaling restaurant. Ang paraan ng pagtawa ni Mahalina, ang paraan ng pagdantay ng kamay ni Rico sa kanyang braso. Masyadong malapit, masyadong pamilyar. Sila ay hindi lang magkakutsaba. Mayroon silang nakaraan. Pero ang sumunod na mga litrato ang tuluyang bumasag sa anumang natitirang pagtitiwala ni Luzon sa mundo. Si Mahalina at Rico kasama ang isang pangatlong tao. Palabas sila sa isang pribadong gusali, nagkakamayan, may ngiti ng tagumpay sa kanilang mga mukha. Ang pangatlong tao ay kilalang-kilala niya. Ang mukhang iyon ay itinuring niyang kapatid. Si Leo Roxas, ang kanyang business partner, ang taong inangat niya mula sa wala. Isang matalim na kirot ang tumagos sa dibdib ni Luzon. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi
Halos 10 taon na ang nakalipas. Si Leo, noon ay isang batang-batang negosyante na halos malugi na, ay lumapit sa kanya sa isang event. Nakita niya ang apoy sa mga mata nito, ang gutom, ang pangarap. Binigyan niya ito ng pagkakataon. Tinulungan niya itong bumangon. Naging magkasosyo sila at higit pa roon, naging magkaibigan. Kuya Luz, habang buhay akong magkakaroon ng utang na loob sa'yo. Sabi ni Leo noon, pagkatapos nilang isara ang kanilang unang malaking deal, habang nagtataasan sila ng baso ng alak. Pamilya na ang turing ko sa'yo. Pamilya. Isinara ni Luzon ang sobre. Ang lamig sa loob ng sasakyan ay tila pumasok hanggang sa kanyang mga buto. Hindi na ito galit. Ito ay isang nakapangingilabot na pagkaunawa. Pinaliligiran siya ng mga ahas na matagal na niyang pinapakain at inaalagaan. Ang kanyang asawa, ang kanyang abogado, ang kanyang kapatid. Lahat sila ay may iisang lason. Anong susunod nilang hakbang? Tanong ni Luzon. Ang kanyang boses ay walang emosyon. May ipinatawag na emergency board meeting si Leo Roxas mamayang hapon. Online. Ang agenda, isang bagong investment proposal na nangangailangan ng agarang pondo, malaking pondo, paliwanag ni Isagani. Ito na siguro yon, boss. Ang huling hakbang para mailabas ang pera. Tumango si Luzon. Ang bitag ay handa na. At siya ang pain. Pagbalik sa mansyon, dumiretso siya sa kanyang opisina at inihanda ang sarili para sa online meeting. Ang kanyang mukha sa salamin ay mukhang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Nagsuot siya ng isang mamahaling suit, ang balatkayo ng kapangyarihan, ang maskara ng isang taong walang kamalay-malay. Nang lumitaw ang mukha ni Leo Roxas sa malaking screen sa kanyang harapan, ngumiti ito ng malapad. Kuya Luz, mabutit nakahabol ka. Akala ko'y jet-lagged ka pa. I wouldn't miss this, Leo. Mukhang importante, sagot ni Luzon. Ang kanyang boses ay perpektong kontrolado. Sinimulan ni Leo ang kanyang presentasyon. Puno ito ng mga komplikadong chart at mga numerong mukhang kahanga-hanga. Isang investment sa isang bagong teknolohiya na nangangako ng tripleng kita sa loob lamang ng 6 na buwan. Masyadong maganda para maging totoo. At alam ni Luzon na ito ay kasinungalingan. Habang nagsasalita si Leo, ang isip ni Luzon ay nasa ibang lugar. Pinapanood niya ang bawat kilos nito. Ang sobrang kumpiyansa, ang pagiging madaldal. Bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay parang lason na tumutulo sa kanyang pandinig. Kaya kailangan natin ng approval para mailabas ang 30% ng ating liquid assets para ma-secure agad ang deal na ito. Pagtatapos ni Leo, katahimikan. Ang ibang miyembro ng board ay naghihintay sa kanyang desisyon. Ngumiti si Luzon sa screen. It's a bold move, Leo. Very bold, impressive. Pag-aaralan ko ang mga numero. Bigyan ninyo ako ng hanggang bukas. Nakita niya ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ni Leo, ngunit mabilis itong napalitan ng isang ngiti. Of course, Kuya Luz. Of course, Kuya. Take your time. Nang matapos ang tawag, nanatiling nakatitig si Luzon sa blankong screen. Ang pag-arte ay nakakapagod. Ang pagpigil sa galit ay nakakaupos. Nag-vibrate muli ang kanyang burner phone. Isang text mula kay Isagani. Boss, narinig ko sa source ko. Nagmamadali sila. May deadline. Kung hindi mo aprubahan bukas, may gagawin silang marahas. Tumingin si Luzon sa mga litratong nakakalat sa kanyang mesa. Ang mukha ni Mahalina. Ang mukha ni Rico. Ang mukha ni Leo. 3 anino na nagsasayaw sa dilim. Iginuhit niya sa isip ang isang linya na nagkokonekta sa 3. Pero may kulang. May isang piraso pa na hindi niya maintindihan. Ang nagsimula ng lahat. Ang nagpadala ng liham. Sino ang taong ito? Ano ang kanyang motibo? At bakit ngayon lang siya nagparamdam? Tumayo si Luzon at lumapit sa bintana. Tanaw ang maliit at simpleng bahay sa labas ng kanilang subdibisyon.
Ang address na ibinigay sa kanya ni Isagani na trace mula sa email. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makausap ang taong ito. Kailangan niyang makita ang mukha sa likod ng liham. Hindi na naghintay si Luzon ng kinabukasan. Ang pagkaapurang nararamdaman niya ay parang apoy na tumutupok sa kanyang pasensya. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niya ng kakampi. Gamit ang isang hindi pamilyar na sasakyan at suot ang simpleng damit. Para hindi makatawag ng pansin, minaneho niya ang sarili patungo sa address na ibinigay ni Isagani. Ito ay isang maliit na bahay sa labas lamang ng matataas na pader ng Paraiso Hills. Simple, malinis, at may maliit na hardin ng mga halaman sa paso. Kakaiba sa karangyaan ng kanyang mundo, ngunit meron itong init at kapayapaan. Huminga siya ng malalim bago bumaba ng sasakyan. Naglakad siya patungo sa gate at kumatok. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa mga 60 anyos, may mga guhit na ng karanasan sa mukha, ngunit may mga matang hindi maikakaila ang kabaitan, ang humarap sa kanya. Magandang gabi po, bati ni Luzon. Tinitigan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang kanyang pagkatao. May bakas ng pagkilala sa mga mata nito. Ginoong Alcantara? Ako nga po, sagot ni Luzon. Nagulat na kilala siya nito. Maaari po ba tayong mag-usap sandali? Hindi ito sumagot agad. Tumingin muna ito sa magkabilang gilid ng kalye na para bang may tinitiyak bago siya senyasan na pumasok. Tuloy ka. Ang loob ng bahay ay simple lamang. Ang mga gamit ay luma na, ngunit halatang inaalagaan. Sa isang maliit na mesa sa gilid ay nakatayo ang isang litrato. Napako ang tingin ni Luzon dito. Isang litrato ng isang masayang pamilya. Isang lalaki, isang babae, at isang batang babae na kamukhang-kamukha ni Hiraya. Ang babae sa litrato ay ang kanyang yumaong asawa, si Clara. Maupo ka, sabi ng matanda. Itinuro ang isang upuang yantok. Nagtungo ito sa kusina at bumalik na may dalang 2 baso ng tubig. Ang pangalan nito? Base sa report ni Isagani, ay Ligaya Cruz. Aling Ligaya, alam ko kung bakit ka narito. Simula ni Aling Ligaya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Ikaw ang nagpadala ng email, hindi po ba? Diretsong tanong ni Luzon. Tumango ang matanda. Hindi ko na masikmura ang mga nakikita ko, ang mga naririnig ko, ang batang iyon. Ang apo ko ay nagdurusa. Sa pagbanggit ng salitang apo, inakala ni Luzon na ito'y isang paraan lamang ng pagmamahal ng isang matanda sa isang bata. Ngunit may diin, may bigat. Paano ninyo nalaman ang lahat ng ito? Tanong ni Luzon. Ikinuwento ni Aling Ligaya ang lahat, kung paano siya nag-alala para sa bata mula nang mamatay ang ina nito, kung paano siya bumili ng maliit na bahay na ito para lamang masilayan si Hiraya kahit sa malayo. Ikinuwento niya ang mga araw na nakikita niyang mag-isang naglalaro ang bata, ang mga gabing naririnig niya, ang mga pigil na iyak na dinadala ng hangin. Ikinuwento niya ang tungkol kay Mahalina, kung paanong ang matamis na ngiti nito sa harap ng ibang tao ay nagiging isang malamig na maskara kapag sila na lang ng bata ang naiiwan. Ang mga sigaw, ang mga utos, ang tunog ng mga bagay na bumabagsak. Habang nagsasalita si Aling Ligaya, tinitigan niya ang litrato sa mesa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Kamukhang-kamukha siya ng kanyang ina. Bulong nito, mas para sa sarili kaysa para kay Luzon. Naaalala ko pa noong tinuturuan ko siyang magluto ng paborito niyang adobo. Laging nalalagyan ng asukal dahil gusto niyang matamis. Katulad ni Hiraya. Natigilan si Luzon. Tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang batok. Adobo na may asukal. Iyon ang sikreto nilang mag-ina. Isang maliit na detalye na tanging ang pinakamalapit na tao lamang sa buhay ni Clara ang maaaring makaalam. Walang iba. Tumingin siya mula sa litrato
patungo sa mukha ng matanda. Ang hugis ng mga mata, ang hubog ng ngiti. Unti-unti, ang lahat ay luminaw. "Sino po kayo?" tanong ni Luzon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na emosyon. Tumingin sa kanya si Aling Ligaya at sa pagkakataong ito, hinayaan na niyang tumulo ang kanyang mga luha. Ang mga luhang matagal na niyang itinatago. "Hindi mo na ba ako nakikilala, Luzon?" tanong nito. Ang boses ay basag. Marahil dahil sa tanda. Marahil dahil sa sakit. Matagal na tayong hindi nagkita. Mula pa noong libing. Ang paghinga ni Luzon ay tila naputol. Libing. Ang huling pagkakataon na nakita niya ang mga magulang ni Clara ay sa araw na yon. Pagkatapos noon, lumayo na sila. Dala ang galit at sakit sa pagkawala ng kanilang anak. "Ako nga ito, Luzon, ang ina ni Clara, ang lola ni Hiraya." Ang mga salitang yon ay tumama kay Luzon na parang kidlat. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi lamang isang nagmamalasakit na kapitbahay. Ito ang lola ng kanyang anak, ang biyenan na matagal na niyang hindi nakikita. Ang pamilyang akala niya ay tuluyan nang nawala sa kanya. Napaupo siya, hindi makapaniwala. Ang lahat ng galit at paghihiganti sa kanyang puso ay panandaliang napalitan ng hiya. Ang babaeng ito, sa kabila ng kanilang masakit na nakaraan, ay hindi umalis. Nagbantay, nagtiis, naghintay ng tamang pagkakataon para iligtas ang kanilang pinakamamahal na apo. Hinawakan ni Aling Ligaya ang kanyang kamay. Ang palad nito ay magaspang, ngunit ang hawak ay puno ng lakas at determinasyon. "Mayroon akong ebidensya, Luzon," sabi nito. Ang mga mata ay nag-aalab. "Hindi lang mga kwento, itinago ko ang lahat." Ang pagkatuklas na ang misteryosong tagapagligtas ay ang lola mismo ni Hiraya ay nagbigay kay Luzon ng panibagong lakas. Ngayon, hindi na siya nag-iisa sa laban. Ngunit habang sila ni Aling Ligaya ay nagpaplano sa maliit nitong bahay, hindi nila alam na ang ahas sa mansyon ay nakakaramdam na rin ng panganib. Si Mahalina ay hindi tanga. Nararamdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang biglaang pag-uwi ni Luzon. Ang mga titig nitong tila nanunuri. Ang biglaang pagiging malapit nito kay Hiraya. Alam niyang nauubos na ang kanyang oras. Kung hindi siya kikilos, siya ang mauunahan. Kinabukasan, isinagawa ni Mahalina ang kanyang desperadong plano. Isang plano na hindi lamang pera ang puntirya, kundi ang mismong puso ni Luzon. Nasa hardin si Luzon, tinuturuan si Hiraya kung paano magtanim ng mga bulaklak sa isang paso isang payo na ibinigay sa kanya ni Aling Ligaya para unti-unting ibalik ang sigla ng bata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Luzon ang isang tunay na ngiti mula sa kanyang anak habang hinahawakan nito ang lupa. "Papa, tingnan mo, may bulate." Masayang sigaw ni Hiraya, itinuturo ang maliit na nilalang na gumagapang sa kanyang palad. Ngumiti si Luzon. Kaibigan niya ng mga halaman, anak. Sa gitna ng payapang sandaling iyon, lumabas si Mahalina mula sa bahay. May dalang isang pitsel ng malamig na juice at isang matamis ng ngiti. "Mukhang nagkakasiyahan ang mag-ama ko, ah. Heto, palamig muna kayo." May kung anong kaba ang naramdaman ni Luzon sa ngiting iyon. Masyadong perpekto, masyadong nakakalkula. Habang naglalakad si Mahalina palapit sa kanila, sinadya niyang matapilok sa isang nakausling ugat ng puno. Ang pitzel ay tumilapon at ang malamig na juice ay nabuhos sa sahig na bato. "Naku!" tili ni Mahalina. Sa natural na reaksyon, tumayo si Hiraya mula sa pagkakaupo sa damuhan at tumakbo palapit para tingnan kung anong nangyari. Iyon ang sandaling hinihintay ni Mahalina. Ang sahig na basa at madulas. Ang tumatakbong bata. Isang maliit na tulak gamit ang kanyang paa na halos hindi mahahalata. "Hiraya, mag-ingat."
Sigaw ni Luzon. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga paa ni Hiraya ay nawalan ng balanse sa basang sahig. Bumagsak ito. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw, sinundan ng isang nakakabinging iyak ng sakit. Agad na dinaluhan ni Luzon ang kanyang anak. May gasgas sa tuhod nito at bukol sa noo. Hindi malubha, ngunit sapat na para magdulot ng takot at sakit sa isang bata. Ngunit ang iyak ni Hiraya ay nalunod sa mas malakas at mas dramatikong pag-iyak ni Mahalina. Diyos ko, ang anak ko! Sigaw nito, puno ng pag-arte. Tumingin ito kay Luzon, ang kanyang mga mata ay puno ng kunwaring pag-aalala at paninisi. Luzon, ano ba? Sabi ko na kasing bantayan mo siya ng maigi. Tingnan mo ang nangyari. Masyado kang pabaya. Bago pa man makasagot si Luzon, naabala sa pagpapakalma kay Hiraya, may narinig siyang ingay mula sa labas ng kanilang gate. Mga camera flashes, mga boses ng mga reporter. Ginoong Alcantara, totoo po bang nagkaroon ng aksidente sa loob ng inyong pamamahay? May katotohanan po ba ang mga usap-usapan na hindi ninyo naaalagaan ng maayos ang inyong anak dahil sa inyong personal na pinagdadaanan? Naintindihan ni Luzon ang lahat. Isang bitag, isang perpektong palabas na si Mahalina ang bida. Tinawagan niya ang media. Siya ang nagpakalat ng tsismis. Habang karga-karga niya si Hiraya papasok ng bahay, hinarap siya ni Mahalina sa sala. Wala na ang mga luha, ang natira ay isang malamig at mapanuyang ng ngiti. Gusto mong makipaglaro, Luzon? Sige, tignan natin kung sino ang mas magaling. Bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Ang isang ama na laging wala o isang ina na laging narito. Kanino sa tingin mo maniniwala ang korte? At doon, ibinato ni Mahalina ang kanyang huling baraha. Ang kanyang alas. Kung hindi ka para sa akin, sisirain kita, Luzon, at kukunin ko ang lahat, pati na ang anak mo. Ang banta ay hindi lamang isang banta. Ito ay isang pangako. Isang pangako mula sa isang ahas na handang tuklawin ang lahat para makuha ang gusto nito. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Hiraya, matapos gamutin ang kanyang mga sugat, nakatanggap si Luzon ng tawag mula sa kanyang personal na abogado. Hindi si Rico Castilla, kundi ang tunay niyang pinagkakatiwalaan. Ang boses ng abogado ay mabigat. Luzon, I have bad news. Nag-file si Mahalina ng petition for temporary custody of Hiraya. Ang grounds niya, emotional and psychological instability on your part. Sinasabi niyang hindi ka na fit maging ama dahil sa trauma mo sa pagkamatay ni Clara. Napaupo si Luzon. Ang hangin ay tila muling naubos sa kanyang paligid. Ginagamit ni Mahalina ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ang kanyang nakaraan, ang kanyang sakit laban sa kanya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niyang maging ina ng kanyang anak ay handang wasakin ang kanyang pagkatao para lamang manalo. Nakatitig siya sa labas ng bintana. Sa kadiliman, pakiramdam niya ay pader na ang kanyang likod. Tila ba sa isang iglap, malapit na niyang mawala ang lahat. Ang demanda ni Mahalina ay parang isang bombang sumabog sa mundo ni Luzon. Ang hearing para sa temporary custody ay itinakda sa loob lamang ng 2 araw. Ang oras ay tumatakbo, hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang kaaway. Alam ni Luzon na kung mawawala sa kanya si Hiraya, kahit pansamantala, ay parang ibinigay na niya ang huling alas kay Mahalina. Hindi tayo pwedeng matalo dito, madiin na sabi ni Luzon. Nasa loob sila ng isang safe house na inayos ni Isagani, isang maliit na apartment na amoy alikabok at lumang papel. Kasama niya si Isagani at si Aling Ligaya, ang kanilang munting alyansa laban sa isang paparating na bagyo. Ang hearing sa kustodya ay diversion lamang, sabi ni Isagani habang itinitipa ang kanyang laptop. Ang tunay nilang target ay ang board meeting. Kapag nakuha ni Mahalina ang simpatya ng publiko at korte, gagamitin niyo ni Leo Roxas
para kumbinsihin ang board na wala ka sa tamang pag-iisip. They will use it to push you out and get control of the company. Kailangan natin ng ebidensya. Sabi ni Aling Ligaya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng bigat. Inilabas niya ang isang maliit at lumang notebook. Ito ang lahat ng naitala ko, ang mga araw at oras na may naririnig akong sigawan. Ang mga araw na nakikita kong umiiyak si Hiraya sa bintana. Ang mga petsa kung kailan dumadalaw ng patago si Rico Castilla kapag wala ka. Ang journal ni Aling Ligaya ay isang malakas na suporta, ngunit alam nilang lahat na maaaring ituring itong hearsay sa korte. Kailangan nila ng isang bagay na hindi maikakaila. Isang bagay na mula mismo sa bibig ng mga salarin. Kailangan nating marinig ang kanilang pag-uusap. Sabi ni Luzon, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Kailangan nating malaman ang huli nilang hakbang at kailangan nating i-record iyon. Isang mapanganib na plano ang nabuo sa kanilang mga isipan. Isang huling patibong. Ang unang hakbang, ang pain. Ginamit ni Luzon ang kanyang personal na laptop para tawagan si Leo Roxas. Inayos niya ang kanyang sarili para magmukhang isang taong talunan. Magulo ang buhok, malungkot ang mga mata, at may isang baso ng alak sa kanyang tabi. Leo, sabi ni Luzon, sinadyang gawing mahina at pagod ang kanyang boses. Pinag-isipan ko ang proposal mo. Tama ka, kailangan ko ng panalo ngayon. Sobrang gulo ng personal na buhay ko. Let's do it. I-approve ko ang fund transfer. Nakita ni Luzon ang pagkinang sa mga mata ni Leo sa kabilang screen. Isang tagumpay na hindi maitago. That's great news, Kuya Luz. Tamang desisyon yan. Pero gusto kong mag-usap kayo ni Rico at Mahalina. Dagdag ni Luzon. Gusto kong siguraduhin na lahat ng legal aspects ay plansado bago ko pirmahan. Magkita kayo. Ngayon din. At tawagan ninyo ako para makasali ako sa usapan. Kinagat ni Leo ang pain. Walang problema, kuya. Kami na ang bahala. Ang pangalawang hakbang, ang bitag. Habang si Luzon ay kausap si Leo, si Isagani ay nasa labas na ng gusali kung saan naroon ang opisina ni Rico Castilla. Suot ang uniforme ng isang IT technician mula sa isang kilalang internet provider, dala ang isang toolbox. Sir, may report po ng intermittent connection sa floor na to, sabi ni Isagani sa security guard. Ipinapakita ang isang pekeng work order. Madali siyang nakapasok. Bawat segundo ay mahalaga. Sa loob ng conference room ni Rico, kung saan niya alam na mag-uusap ang tatlo, mabilis niyang idinikit sa ilalim ng makapal na lamesang kahoy ang isang high-frequency audio bug. Isang maliit na aparato na kasinlaki lamang ng isang butones. Pagkatapos ng 10 minuto, nakalabas na siya ng gusali. Bug is in place. Text niya kay Luzon. Ang pangatlong hakbang, ang paghihintay. Nasa loob na ng isang van si Luzon at Isagani, nakaparada sa isang kanto kung saan tanaw nila ang gusali. Ang van ay puno ng mga electronic equipment. Sa kanilang harapan, isang laptop ang nagpapakita ng audio waves na nasasagap ng bug. Sa kanilang mga tenga, suot nila ang mga high-fidelity earphones. Nagsimula na ang pinakamahabang paghihintay sa kanilang buhay. Makalipas ang halos 1 oras, pumasok ang audio. Nakausap ko na si Luzon. Pumayag na, boses yun ni Leo. Ang galing ng plano mo, Mahalina. Wasak na wasak ang pagkatao niya. Sabi ko sa inyo, kahinaan niya ang batang yon. Sagot ng matamis, ngunit puno ng laso na boses ni Mahalina. Kapag nakuha ko na ang kustodya bukas, wala na siyang magagawa. So ano ang final step? Tanong ni Rico. Kapag na-transfer na ang 30%, paano po nating hahatiin? Habang nag-uusap sila tungkol sa mga numero at bank accounts, naramdaman ni Luzon ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Malapit na. Kailangan niya ang buong pag-uusap. Bigla, nagkaroon ng static sa linya.
Isang mahinang ingay. May anti-bugging device yata sa building. Bulong ni Isagani, mabilis na ina-adjust ang mga frequency. Nawala ang static, ngunit pumuputol-putol na ang audio. At sa gitna ng ingay, narinig nila ang huling pangungusap ni Mahalina, malinaw at nakakakilabot. Bukas ng umaga, bago pa man magsimula ang hearing, wala ng Alcantara Prime Holdings at wala na ring hiraya sa buhay ni Luzon. Pagkatapos noon, katahimikan. Nawala ang signal. Nagkatinginan si Luzon at Isagani. Ang huling pangungusap ay hindi lamang tungkol sa pera o kustodya. May mas madilim na kahulugan iyon. Isang banta sa buhay ng kanyang anak. Walang tulog. Walang pahinga. Ang magdamag, para kina Luzon at Isagani, ay ginugol sa paghahanda. Ang audio recording, kahit may mga putol-putol na bahagi, ay malinaw. Ang banta sa buhay ni Hiraya ang nag-alis ng lahat ng pag-aalinlangan sa puso ni Luzon. Hindi na ito laro ng pera. Ito ay laban para sa buhay ng kanyang anak. Bago pa man sumikat ang araw, nakipag-ugnayan na si Isagani sa isang pinagkakatiwalaang mataas na opisyal ng pulisya. Ang ebidensya ay ipinasa. Ang plano ng pag-atake ay nabuo. 9:00 ng umaga. Sa ika-40 palapag ng Alcantara Prime Holdings Tower, nagsimula na ang emergency board meeting. Sa malaking screen, makikita ang mga mukha ng mga board members mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa gitna, sa pinakaupuan, nakaupo si Leo Roxas. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Si Rico Castilla ay nasa tabi niya bilang legal counsel. Si Mahalina ay wala roon. Ngunit ang kanyang presensya ay ramdam na ramdam. As you all know, our CEO, Mr. Luzon Alcantara, is currently facing some serious personal issues. Simula ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. May mga ulat na apektado na nito ang kanyang pag-iisip at kakayahang mamuno. Dahil dito, at dahil sa napakagandang oportunidad ng investment na ito, ako bilang CEO ay humihiling sa board na bigyan ako ng kapangyarihan na aprubahan ang fund transfer na ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Nagkaroon ng bulungan sa mga miyembro ng board. Ang ilan ay nag-aalala, ang ilan ay nagdududa. Where is Mr. Alcantara? Tanong ng isang miyembro mula sa Japan. Ngumiti si Leo. I'm afraid he's not in the right state to join us today. But rest assured, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Bam! Ang malaking pinto ng conference room ay bumukas ng malakas. Lahat ng mata ay napalingon. Doon, nakatayo sa pasukan, si Luzon Alcantara. Hindi siya mukhang talunan. Hindi siya mukhang wasak. Nakasuot siya ng isang perpektong plantsadong itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Ang kanyang muka ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang dalawang nagbabagang uling. Good morning, gentlemen. Bati ni Luzon. Ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad. Pumuno sa bawat sulok ng silid. I believe you were talking about me. Ang mukha ni Leo Roxas ay namutla. Ang kumpiyansa niya ay biglang naglaho na parang bula. Si Rico Castilla ay napalunok. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mamawis. Naglakad si Luzon papunta sa unahan ng mesa. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo. Tinitingnan ang bawat isa sa kanila. Bago ninyo pagbutuhan ang anumang proposal, sabi niya, mayroon lang akong isang maikling audio presentation na gusto kong marinig ninyong lahat. Inilabas niya ang kanyang telepono at ikinonekta ito sa state-of-the-art sound system ng conference room. Pinindot niya ang play. Sa una, static lang. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, narinig ang boses ni Leo. Nakausap ko na si Luzon. Pumayag na. Ang galing ng plano mo, Mahalina. Wasak na wasak ang pagkatao niya. Sinundan ito ng boses ni Mahalina, matamis at demonyo. Sabi ko sa inyo, kahinaan niya ang batang yon. Nagpatuloy ang recording, ang pag-uusap tungkol sa Valderrama Holdings, ang plano sa paghahati ng pera,
Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Leo at Rico. Ang mga mukha ng board members ay napalitan ng gulat, pagkatapos ay ng galit, at sa huli, ang pinakamalinaw at pinakanakakakilabot na bahagi. Ang boses ni Mahalina, "Kupayiyam kayo, mamtagmo mo." Bukas ng umaga, bago pa man magsimula ang hearing, wala ng Alcantara Prime Holdings at wala na ring hiraya sa buhay ni Luzon. Pagkatapos noon, katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa isang pagsabog. Si Leo Roxas ay napatayo, nanginginig. "That's fake! It's fabricated! Peke yan!" Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay walang lakas. "Peke ba, Leo?" tanong ni Luzon. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng panganib. "O ito ba ang katotohanan na matagal mo nang itinatago sa likod ng maskara ng pagiging kapatid?" Sa sandaling iyon, ang isa pang pinto sa gilid ng conference room ay bumukas. Pumasok si Isagani, kasama ang ilang unipormadong pulis. "Leo Roxas, Rico Castilla," sabi ng police captain. "Inaaresto kayo sa salang conspiracy to commit large-scale fraud at attempted murder." Walang nagawa ang dalawa, kundi ang magpatangay. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng pagkagapi at takot. Habang nilalagyan ng posas si Leo, tumingin ito kay Luzon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ngunit si Luzon ay hindi nagpakita ng anumang emosyon. Samantala, sa Paraiso Hills, isa pang grupo ng mga pulis ang dumating. Naabutan nila si Mahalina na nag-aayos ng kanyang sarili para sa hearing. Suot ang kanyang pinakamahal na damit. Nang makita niya ang mga pulis, sinubukan pa niyang umarte. "Anong ginagawa ninyo rito? Hindi ninyo alam kung sino ako." Ngunit nang ipakita sa kanya ang arrest warrant, kasama ang kasong child abuse na isinampa ni Aling Ligaya, ang kanyang maskara ay tuluyang bumagsak. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, sa labas ng mansyon kung saan nag-aabang na ang media na dati siya ang tumawag, tumingin siya sa kamera. Ang kanyang magandang mukha ay nababalutan ng purong galit. Tumingin siya na para bang si Luzon mismo ang kanyang kaharap. "Hindi pa ito tapos, Luzon!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag. "Hindi pa!" Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Ang laro ay tapos na. Ang reyna ay nahuli na. Ang lahat ng anino ay naglaho sa pagdating ng liwanag. Ang ingay ng mga sirena ng pulis at ang sigawan ng media ay unti-unting naglaho. Ang mansyon sa Paraiso Hills, na sa loob ng ilang araw ay naging sentro ng isang digmaan, ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit ngayon, ito ay isang katahimikang may kasamang kapayapaan. Wala na ang lamig, wala na ang takot. Pagkatapos ng kaguluhan sa opisina at ng pag-aresto kay Mahalina, ang unang ginawa ni Luzon ay umuwi. Hindi sa kanyang opisina para ayusin ang gusot sa kumpanya. Hindi sa kanyang mga abogado para pag-usapan ng kaso. Umuwi siya para sa kanyang anak. Naabutan niya si Hiraya sa sala kasama si Aling Ligaya. Ang bata ay nakaupo sa sahig, tahimik na naglalaro ng isang lumang manika. Nang makita siya nito, walang emosyong gumuhit sa mukha nito. Sanay na ito sa pag-alis at pagdating niya. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang ginawa ni Luzon. Hindi siya umupo sa mamahaling sofa. Hindi niya kinuha ang kanyang telepono. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig hanggang sa maging magkapantay ang kanilang mga mata. "Hiraya," sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng isang emosyon na matagal nang hindi naririnig ng bata mula sa kanya. Pagsisisi. Tumingin lamang sa kanya ang bata. Ang mga mata ay malalim at tila may sariling mundo. "Anak, patawarin mo si Papa." Basag ang boses na sabi ni Luzon. "Patawarin mo ako kung naging abala ako. Patawarin mo ako kung hindi kita nabantayan. Patawarin mo ako
Kung hinayaan kong may manakit sa'yo, kasalanan ko ang lahat. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Luzon. Isang luhang hindi para sa nawalang pera o sa nasirang tiwala, kundi isang luhang para sa bawat araw na wala siya sa tabi ng kanyang anak. Sa pagpatak ng luhang iyon, tila may nabasag na pader sa puso ni Hiraya. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. At doon, sa sahig ng malawak at malamig na mansyon, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama at humagulgol. Isang iyak na matagal nang kinikimkim. Isang iyak na puno ng sakit, ng lungkot, ng pangungulila at ng takot. Sa wakas, malaya na siyang ilabas ang lahat. Niyakap siya ni Luzon pabalik. Hinahayaan ang mga luha ng bata na basain ang kanyang mamahaling suit. Wala na siyang pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang anak niya ay nasa kanyang mga bisig at sa wakas, nararamdaman na nitong ligtas na siya. Sa sulok, tahimik na nanonood si Aling Ligaya. Ang sarili niyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ito na ang sandaling matagal na niyang ipinagdarasal. Sa mga sumunod na oras, sa unang pagkakataon, nagkwento si Hiraya. Hindi niya ikinuwento ang lahat, ngunit sapat na. Ang tungkol sa mga araw na ikinukulong siya sa kanyang kwarto. Ang tungkol sa hindi pagpapakain sa kanya kapag matigas ang ulo niya. Ang tungkol sa mga masasakit na salita ni Mahalina na mas matalim pa kaysa sa isang kutsilyo. Si Luzon ay nakinig lamang. Hindi niya ito pinutol. Hindi niya ito kinontra. Tinanggap niya ang bawat salita na parang isang sampal sa kanyang mukha. Isang sampal na nararapat sa kanya. Ang bawat kwento ng kanyang anak ay isang paalala ng kanyang pagkukulang. Kinagabihan, sa unang pagkakataon, muling pumasok si Aling Ligaya sa mansyon, hindi na bilang isang anino sa labas, kundi bilang isang lola. Ipinagluto niya sila ng hapunan, adobo na may kaunting asukal, tulad ng luto niya para kay Clara noon. Habang kumakain sila sa malaking hapagkainan, isang tanawin na dati puno ng tensyon at pagkukunwari, ngayon ay may bahid ng pag-asa. Napansin ni Luzon ang isang maliit na ngiti sa labi ni Hiraya habang tinikman nito ang adobo. "Lola, lasang luto po ni Mama," mahinang sabi ng bata. Ngumiti si Aling Ligaya. "Dahil ang mama mo ang nagturo sa akin yan." Pagkatapos ng hapunan, habang natutulog na si Hiraya sa kanyang kwarto, sa pagkakataong ito, kasama ang kanyang lola na nagbabantay sa kanya, pumasok si Luzon sa kanyang opisina. Ngunit hindi para magtrabaho. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng Vice President ng Alcantara Prime Holdings, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. "Armand," sabi ni Luzon, ang kanyang boses ay desidido. "I have a decision." "Sir, ano po iyon?" "Handa na po kaming ayusin ang lahat," sagot ni Armand. Tumingin si Luzon sa labas ng bintana, sa malawak na hardin na naging saksi sa sakit at paghilom. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang taong pagod, ngunit sa wakas ay buo. "Simulan mo na ang proseso," utos niya. "Ibebenta ko ang controlling stake ko sa kumpanya." Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating matutunog na balita tungkol sa iskandalo sa Alcantara Prime Holdings ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga panibagong headlines. Sina Mahalina, Leo at Rico ay nahatulan at ngayon ay pinagdudusahan ng kanilang mga kasalanan sa likod ng rehas. Ang kumpanya, sa ilalim ng bagong pamunuan, ay patuloy na umuunlad. Ngunit para kay Luzon Alcantara, ang mundo ng korporasyon ay isa na lamang malayong alaala. Ang kanyang mundo ngayon ay umiikot na lamang sa isang maliit na hardin sa likod ng mansyon sa Paraiso Hills. Doon, sa ilalim ng sikat ng araw, makikita ang isang 9 na taong gulang na batang babae. Ang buhok ay nakatali sa 2 tirintas. Ang kanyang tawa ay kasing linaw ng tunog ng mga kampana. Si Hiraya, hawak niya ang isang pandilig
abala sa pag-aalaga sa mga bagong tanim na rosas. Sa tabi niya, nakaluhod sa lupa, ay ang kanyang ama. Si Luzon, na dati laging nakasuot ng mamahaling suit, ay ngayon ay nakasimpleng t-shirt at shorts lamang. Ang kanyang mga kamay ay may bahid ng lupa. Wala na ang malamig na aura ng isang bilyonaryo. Ang naroon ay ang init at saya ng isang simpleng ama. Papa, tingnan mo. Mamumulaklak na ang paborito mong sunflower. Masayang turo ni Hiraya. Ngumiti si Luzon at ginulo ang buhok ng anak. Ang galing-galing mo kasing mag-alaga, prinsesa ko. Ang kanilang buhay ay nagbago na. Ibinenta ni Luzon ang karamihan sa kanyang shares sa kumpanya. Sapat lamang para mapanatili ang isang komportableng buhay para sa kanilang dalawa at para sa isang bagong pangarap. Ang natitirang oras niya ay ibinuhos niya kay Hiraya. Sila ay nagbabasa ng libro, naglalakad sa parke, at higit sa lahat, nag-uusap. Bawat araw ay isang pagkakataon para punan ang mga taon na nawala sa kanila. Si Aling Ligaya ay kasama na nila ngayon sa mansyon, ang nag-iisang reyna ng kanilang muling nabuong pamilya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi lang sa kanilang buhay. Ito ay sa mismong mansyon. Isang hapon, isang maliit na pagtitipon ang idinaos sa malawak na hardin. Naroon ang ilang malalapit na kaibigan, si Isagani, at mga kinatawan mula sa isang non-profit organization. Sa harap nila, isang malaking banner ang nakasabit sa harapan ng mansyon. Tumayo si Luzon sa isang maliit na entablado, hawak ang kamay ni Hiraya. Magandang hapon po sa inyong lahat, simula niya. Marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ko ipinatawag ang pagtitipon na ito. Alam nating lahat na ang bahay na ito ay naging saksi sa maraming sakit at kadiliman. Sa loob ng mahabang panahon, ito ay naging isang palasyong walang puso, isang ginintuang hawla. Huminga siya ng malalim. Natutunan ko sa isang napakasakit na paraan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa mga ngiti, sa mga yakap, at sa kapayapaan ng puso ng mga taong mahal mo. Kaya't ngayon, nais kong bigyan ng bagong kahulugan ang lugar na ito. Ipinakita niya ang banner. Sa isang malaking senyas, nakasulat ang mga salitang, Kanlungan ni Hiraya. Mula sa araw na ito, pagpapatuloy ni Luzon, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang mansyon na ito ay hindi na magiging isang pribadong tirahan. Ito ay magiging isang pundasyon, isang ligtas na lugar para sa mga batang nakaranas ng pang-aabuso at pagpapabaya. Isang lugar kung saan sila maaaring magsimulang muli, mangarap, at maramdamang hindi sila nag-iisa. Isang kanlungan. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Isagani ay tumango kay Luzon, isang ngingiti ng respeto sa kanyang mukha. Si Aling Ligaya ay niyakap ang kanyang apo. Ang mga luha ng saya ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit si Hiraya sa kanyang ama. Hindi na siya ang batang puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa pag-asa. Papa, proud po ako sa inyo. Bulong nito. Lumuhod si Luzon para magkapantay sila. At ako sa iyo, anak. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging mayaman. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, isang pagmamahal na dalisay at walang kapantay. I love you, Papa, sabi niya. I love you more, my Hiraya, my hope, my dream, sagot ni Luzon habang niyayakap niya ang kanyang anak. Sa kanilang likuran, ang mansyon ay naliligo sa ginintuang sinag ng papalubog na araw. Hindi na ito isang simbolo ng kayamanan at sakit. Ito na ngayon ay isang parola ng pag-asa. At sa gitna ng lahat, isang ama at isang anak ang nakatayo, magkayakap, pinagaling ng panahon at buo ng muli. Natagpuan ni Luzon Alcantara ang kapayapaan at layunin
na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Hindi sa mga boardroom ng Zurich, kundi sa isang munting hardin, sa piling ng kanyang pinakamamahal na si Hireya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Ang tunay na pagmamahal ng isang magulang ay hindi matatagpuan sa mga material na bagay na kaya niyang ibigay, kundi sa oras at presensya na kaya niyang ialay. Ang pinakamalaking kasalanan ay hindi ang pagbagsak, kundi ang hindi pagbangon para itama ang mga pagkakamali. At sa huli, ang pagpapatawad sa iba at lalo na sa ating sarili, ang tanging susi para sa tunay na paghilom at pagsisimula ng isang bagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Luzon at Hiraya. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.